Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, ito ang pinakabago ninyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, bibisita sa atin ang nagdala ng karangalan sa atin sa mundo ng pageant, ang Miss International Philippines 1994. Isang veteran actress at theater actress na halos 30 years na sa show business. Ayan. Sino nga bang makakasama natin ngayong hapon? Panoorin po natin ito. I only joined show business para lang masabi ko sa Miss International, I'm an actress. Basta nandun lang ako sa aking maliit na planeta, I'm fine. Ay, sorry, maldita po ako. Sumasagot po ako. Kasamang isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz industry. Explain ko. Ayan, magandang hapon, Miss Alma Concepcion. Gusto mo yung napaka... Formal. Correct. Diyos ko, maraming salamat at pinaunlakan mo kami dito sa Talk Express. Diyos ko naman. Para lang tayo nagkwekwentuhan sa kanto. Correct. Pero natutuwa ako kasi isang sabi ko lang sa'yo, hindi ka naman nag-no. Of course, ikaw Yes, pa. kagad. Lahat ng shows mo, parati ako nandun. Ay, oo nga pala. Tama. Absent. Correct. Oo nga, nung naalala ko ngayon. Pero, kumusta ka ngayon? Kumusta si Alma Concepcion? Excited ako kasi first time ko magkakaroon ng talk show on TV. Ay, congratulations. Nakakatuwa, parang sabi ko nung bata ako, parating nakalagay sa report card ko, ating talkative. So sabi ko, Lord, meron ng mapupuntahan yung gift. So another thing I'm excited about for this year is I'm turning 50. Ay, nauna lang ako ng konti. I'm excited dahil eto na yung stage ng life ko na parang dalaga uli. Kasi yung anak ko in law school, may sarili na siyang condo. So parang dalaga uli ako. I'm Correct. excited for life, for this new phase in my life na parang dalaga uli. Yun yung masarap, ano? Kasi parang panibagong buhay mo na naman ulit ito. Na itutuloy mo lang. Yes. Na parang huminto kasi kailangan mong tapusin yung mga obligasyon mo, di ba? At nakaka-proud si Colby talaga. Sobra. Parang, ito yung stage in life na parang, yung all my life, wala akong ginawa to support people, my family, my son. Tapos, first time in my life, ako na lang. Oo, di Wala ba? ako. Pagising ko sa umaga, wala na akong iisipin. Yung gano'n. Ikaw na lang. Diyos ko. Kinikilig ako doon. Mas marami ka magiging ipon kasi wala ka na ibang kakastos. Di ba? Pang sarili na lang natin. Sino nga ba si Alma Concepcion bago siya pumasok sa mundo ng showbiz? Okay, before show business, ang kuya ko was RP Team Basketball and he was playing for UAAP and NCAA. Since less than 2 years lang ang gap namin, kung ano ang activity ng kuya ko pag summer, yun din ang Ginagawa activity mo ko. rin. Yes. Ah. So, karate siya, karate ako. Basketball siya, basketball din Oh. ako. So, the route, yung direction talaga na minomold sa akin at parents ko was to be an athlete. So, I was pareho kami ni Kuya na sa Mino Best Basketball since Philippine team yung kuya ko at naging siya, UAAP, NCAA. Ang gusto din ng parents ko maging scholar ako. So, every summer, sports. So ngayon, accidentally, na nasa mall ako, dun lang ako nilapitan ng isang agent para mag-TV commercial. Oh. Ang sabi ko sa mami ko, Mami, mas madali to. Oo. Kesa sa mga sports. So before showbiz, I was into sports. But before showbiz pala, since napunta na ako sa modeling, TV commercial and friends, doon na rin pumasok yung nag-start ako sa TETA. At 12 years old, pinasok ako ng mami ko sa Teen Theater 1. And then, nag-roll over siya na punta ako sa Bulwagang Gantimpala and Dulaang Balintata ako, Dramatis Personae. Ganun lang ako, walang plano sa buhay. Parang lang. So hindi mo naman theater. talaga pinangarap maging artista? Hindi. Paano ka napasok dito? Etong trivia. Ang lolo't lola ko artista ng LBN Times, Alfonso Carvajal, yung mga Carvajal artista doon. So yung mami ko, naging introducing na siya bago siya nag-asawa. Tapos yung kapatid ng mami ko, si Florence Carvajal, kilala siya as Dabiana. So, nung pumasok ako sa showbiz, actually, ayaw ng mami ko. Kasi, parang yung hindi namatay na mayaman ng lolo ko. So parang sinasabi niya sa akin, anak, lang yan sideline na, mag-aaral ka pa rin kasi mami ko talaga, gusto niya mag-aral lang. So pinasok niya sa utak ko na temporary lang yan.
ano lang siya, kumbaga, while you're young, but make sure to finish school para meron kang options in life. Parang oo nga, totoo nga naman. Totoo yun. Before showbiz, I was in theater, at TV commercial print model, and nag-ramp ako noon hanggang sa napunta ako sa showbiz. Pero prior to all of those, talaga, athlete. Athlete ka talaga. Yes. At syempre, dumako na tayo sa ating isang tanong, isang sagot na, ano to ni? Ayan. Okay. Anong isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Hindi ko makakalimutan yung nagbuntis ako. Kasi I grew up epileptic. Actually, my neurologist told me na my epilepsy was lifetime. And nung nalaman kong buntis ako, my doctor, my neurologist told me, if you continue your medication, you can lose the baby or have cerebral palsy. If I don't take medication and I get a seizure, I can lose the baby pa rin and the baby might get a cerebral palsy. So, I was given medications for Lamictal, for my pregnancy na anti-seizure. But, nag-allergy ako, nangati ako. So sabi ko, Lord, thy will be done. Kung gusto mo talaga ako magkaanak, ibibigay mo. And then, nagka-seizure ako 4 months after giving birth. Kasi hindi ako minom ng gamot the whole 9 months. So, hindi ko makakalimutan yung miracle na binigay sa akin ni Lord na I was given a chance to be a mother even though I was epileptic. Ang galing. Iba talaga yung nasa taas, no? Siya talaga yan eh. Thy will be done. Yes, totoo yan. Pero ito, dumating ka ba sa point ng buhay mo na sinabi mo sa sarili mo na, ay, aalis na ako sa showbiz. Ayoko na. Actually, after I gave birth, I was 200 pounds. Hindi ko alam paano bumalik sa showbiz. Actually, nung 20s ako nun, kasi I gave birth at 23. Tapos nun, ang hirap kong ibigyan ng role kasi bata pa, pero hindi fit maging nanay. Late 20s, parang hindi ka fit alanganin. So, I always kept myself busy. So, while I was pregnant, I was doing business. After I gave birth, I was doing bazaars, I was still doing business. Always at the back of my mind ng showbiz. Pero I made sure na I was productive every day kasi nga single mom. So, parang minsan inisip ko, hindi naman quit, but nasa backseat lang yung showbiz. Until I studied in my 30s. Kasi sabi ko, yung in between projects, dapat productive ka. Yes. Kasi talaga it's hard to rely on show business talaga. Oo naman. Kasi pag wala kang project, wala nga. Yes. So dapat talaga meron kang ibang pinagkakakitaan. So sabi ko, mag-enroll ako sa UP ng interior design while waiting for projects. And then nagkaroon ako ng show, I think on my 3rd year. My gosh, bawal mag-absent sa UP. I can't believe it. Nakatapos ako ng show, na 10-month show, while I was studying. Oh, wow. Yun pa yung highest grades ko. Pero paano mo nagawa yun? Bali, pagdating ko sa set, ang klase ko yung taping kasi every other day. Ang ginawa kong klase, in every other day. As in, Kinaya mo yun? Yes. Oh my gosh. During those days, puyatan ang ang taping. 6 a.m. Yes. Tapos, nagpa-pack up kami ng may araw. Diretso ako ng UP. Kung anong suot ko, yun na yun. Yun yung toothbrush lang talaga. Tapos pag uwi ko ng bahay, mapapanood ko yung sinut ko kaninang umaga. So, thank you Lord na na hindi naman ako naka-drop ng subjects. Kumbaga, kasi 5 absences drop So far on that SEM, hindi ako naka-drop. At natapos mo yun. Natapos. Nang bonggang-bongga. Iba ka din. Ito, meron ka bang biggest regret sa buhay mo ngayon? Alam mo, I saw that on the reels. If you like a question kay biggest regret, that's the most difficult question to answer. Sometimes
nagda-daydream ako. Kasi syempre heartbroken ako sa ex ko. Yes. Sabi ko, sana hindi ko na siya nakilala. Kaya lang biglang at the end of the day, ma-realize ko, ay kung hindi ko siya nakilala, hindi ako mapupunta sa pagiging mom. So everything that Wala si happened... Kobe. Oo nga, wala si Kobe. So everything that happened before Kobe, ang overall no regrets. No regrets. Wala Wala. talaga. Kasi Maganda yung Oo. kinahinatnan nun, si Kobe. Mahirap na tanong yan. Actually, nag-survey sila, even presidents ng US. Nakita ko sa Reels na it's a difficult question if you have regrets. Mahirap. Eto, kung ikaw naman may babalikan sa nakaraan mo at gusto mong baguhin o ayusin, ano ito? Yung first choice ko of course, Bakit? parang sabi ko sana diniretso ko na lang arts on the first course. Sana nag-interior design na ako kagad. Sana hindi na lang ako nag-business. Or sana nag-psychology na lang ako on my first ano. Parang nasayang eh. Parang Hindi mo nagamit? Hindi nagamit ko naman. Pero parang basic naman, parang hindi na Pwede ko pag-aaralan. naman Common sense pwede na mong lang. gawin kahit hindi. Yes. Okay. Parang business is common sense. Hindi, oo. hindi mo siya kailangan aralin. Marami dyan, hindi nakapag-aral pero nakakapag-business. So Oo, parang at successful. I found it a waste of time. I find it a waste of time. So Sana sana iba psychology na na lang, Oo. or nag-fine arts ako, or nag-interior design ako. Parang sayang yung Panahon na binigay mo years. doon. Yes. Nang hinayang ako doon. Eto, meron ka bang mensahe para sa lahat ng mga nagtitiwala sa'yo at naniniwala pa rin Oh. sa'yo na patuloy silang sumusuporta sa'yo? Oy. To my inner circle, to my small circle, kilala niyo kung sino kayo. Family, friends, and actually, alam mo naman, Tony, maliit lang mundo ko. Thank you at kayo lang ang nakakaalam ng tunay na ako. Yung nakakaalam sa akin round the clock. So, every time may mga tao na meron perception sa akin or anything, I always go back to that root. I don't care what happens outside my Yes. inner world. Basta nandun lang ako sa aking maliit na planeta, I'm fine. And you guys complete me. Ay, ang galing nun. Gusto ko yung word na yun. Di ba? Panalo ka doon. Gusto ko yun. Wala akong pake sa mga tao sa labas. Basta nasa loob ka ng mundo ko, nasa puso kita. Correct. Yun lang. Wala akong pakialam. Sapat na. Wala akong sasabihin nyo, gagawin ninyo. Pero ikaw, sa mga bashing, pumapatol ka pa ba? Minsan, yes. Siguro meron akong mga pinopost mga once or twice a year. Pag may bash, isa-screenshot ko, ipopost ko. Yes, pumapatol ako. Minsan, depende sa mood. Kasi minsan, sobra na eh. So, actually, like, sa friend natin, yes, diba? yes, totoo. Actually, sumasagot ako lalong-lalo na sa mga kaibigan. Kung Oo, sa akin, lalo okay na kung lang alam eh. mong hindi totoo yung mga Totoo. Sa akin, sanay na ako. Walang Oo, problema. Parang sawang-sawa na nga ako. Paulit-ulit lang naman bash sa'yo eh. Either laos or laos or matanda na, ganyan-ganyan. Sabi ko, sanay na ako doon. Oo, nabasa ko. Diba? Yung meron ka sumagot ka na Gurami. laos, at least sumikat ako. Di ba yung mga gano'n? Ikaw, ano bang ginawa mo? Panalo ka doon. Diba? Tsaka yung iba mamimintas, yung iba naman, may mga below the belt sa akin na mga inbox, yung medyo bastos, ipopost ko yun mga yun. Sa'yo talaga manggagaling, eto ka. With matching link of your account. Perfect. Meron akong pinost dati kasi bastos yung sinabi niya. Tapos, in-screenshot ko, tapos nilagay ko yung link niya, tapos sinabi ko, may asawa ka pa namang tao. Ay, nag-deactivate! Siya ngayon ang natakot. Diyos ko. Yes. Okay, itong next segment natin ay tinatawag na Tanong Ko, Sagutin Mo, Alma. Ready ka na ba? Yes. Okay. Kukumpletuhin mo lang ang tanong sa pamamagitan ng isang sagot. Ayan. Si Alma Concepcion ay mahilig sa... Exercise. Ikaw rin yung nagbigay sa akin na ay kailangan mong mag-walking Yes. yan. Kaya ginagawa ko rin dati yung pag-walking. Yes. At kailangan kong balikan dahil At- nakikita pa rin kita At nag-workout. bakit ako mahilig mag-workout? Kasi ang hugot ko dito is lumaki akong epileptic. So ngayon na na-heal na ako,
gusto kong pag-ingatan itong second chance ko sa life na maging healthy. Kasi imagine, 30 years akong epileptic eh. Yes. Tapos ngayon, medicine-free. So ngayon talaga inaalagaan ko yung ayoko na maging sakitin Oo, ulit. at mahilig akong gumawa ng... Totoo? Pera. Kasi kailangan. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-invest. Bata pa lang ako, I'm always studying stock markets. Medyo may pagka-nerd ako pagdating sa pera. Oo naman, alam ko yan. Madalas akong manood ng mga pelikulang may... I love documentaries. Oo. Mas nahihilig ako sa, more than movies, mahilig ako sa documentaries, history, geography. Ang dami kasi I natututunan. love, oo. I love history. Okay, inis ako sa bagay na... Taklesa. Ay, bagay mo. Marami ako na, guys, lumalabas ang pagkamaldita ko kapag taklesa yung mga netizens or ma-encounter ko. Lalong-lalo na nung mataba pa ako, ay, ang taba mo, ay, ang takles mo. Ay, sorry, maldita po ako, sumasagot po ako. Pagod na ako sa paulit-ulit na lang ng mga comments na tao na. Kaya when it comes, pag sumagot na ako, may sungay na ako. Oo. Kasi, ano ang pecha na? Oo. Ulit-ulit pa rin kayo, ganyan-ganyan. Oo, hindi na kayo natuto. Tapos ano ba? nasasagot ko na sila mga 1 million times, hindi mo pa rin magets. Gusto ko yon. Yun, maldita po ako pagdating sa ganon. Ayan. Ako si Alma Concepcion at ako ay... Ako si Alma Concepcion at ako ay hindi si Alma Concepcion. Paano yun? Explain ko. Si Alma Concepcion ay, ito po ay, kumbaga sa kotse, ako ang nagdadrive ng car, ang kotse ay si Alma Concepcion. Malalim, pero gets ko. Oo, tama. Kasi naniniwala ko, we are not body with souls. We are souls with a body. Yes. So itong si Alma Concepcion, ito ay kung parang ahas ay maglalagas din. Pero ang tunay na Panglabas ako lang, oo. is yung spirit natin. Yun ang tunay na essence natin. Baka meron kang gustong i-promote. Tuloy pa din po ang aking Queen Alma Beautoderm on Facebook. Message nyo lang po ako doon. Also, I have a yellow basket sa TikTok ko, alma.concepcion. Kung gusto nyo bumata, matanggal pekas, wrinkles, open pores, blackheads, whiteheads, just add to cart sa aking alma.concepcion TikTok. Thank you, of course, Laura Santos, Jelay Salon, Laura Santos Couture, Jelay Salon for always maintaining my hair, Nailandra for taking care of my nails, and Rhea Tan, hello! Siyempre, magpapasalamat din ako sa ating mga partners. Ayan, ang Tierra, Resto, and MFP Rentals. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa mga nanonood po sa kanilang mga telebisyon at mga mobile phones, magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang express na kwentuhan, unang-unang tsikahan at mga espekulasyong dito lang haharapin at sasagutin. Handa ka bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tony Ko at ito ang Talk Express. Maraming salamat.